dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na napakabuti sa aming buhay, kaya ikaw, Diyos, ang dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Diyos, o sa araw na ito, sa hapon ito, ganito kami nagkakatipon upang ikaw ay patuloy namin masamba, patuloy namin makilala kung sino ka sa aming mga buhay. Sa oras nito, Diyos, patuloy kami magninilay tungkol sa iyong mabuting balita. Lubin mo, Diyos, na ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso at makita ito sa araw-araw naming buhay. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, inaangkin namin ang isang buhay na matagumpay na nagmula sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy namin kinikilala sa aming buhay. Patuloy kaming nananalig sa iyo, Diyos. At inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo. At kami ay naniwalang answered prayer na sa aming mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kami purihin ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. So, ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo ay ating nangutin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 1 hanggang 12. So, Mateo 5, 1 to 12. No? Mateo chapter 5, verse 1 to 12. So, ito po ang ating gospel sa linggong ito. Amin po. So, hanapin niyo po. Nakita niyo na. Kita niyo na po. So, sabi dito sa pagbasa natin ng ating Ebanghelyo ay sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa salita o sa wikang Tagalog, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumaki ang kanyang mga alagad. At sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala ng inasahan kundi ang Diyos, no? Sister Josephine, ba't na ganito? So, sabi dito, magpatuloy tayo sa pagbasa. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga napagpakumbaba sapagkat tatamhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithi makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinagwiwitaan ng lahat ng uri ng kasamaan, kapawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon sa hatag ang pagdahil, no? So, maraming itinang manok, maraming itinang ibon. Ulitin sa akin. Palayaan mo na lang. Dito na lang ako. Baho ka ba? Baho dapat ko dito. Napagkarami ko na. Nag-isa din lang. Hindi ko na ipapatong dyan. Bitin ko na itong Bible ko. Sige. Ha?
Dahaya mo na. Kaya nyo na po. Huwag mo kabala sa akin. So, tabi ko na lang muna yan dahil maraming dumi. Oo. Hindi ko napansin. O sige po, magpatuloy tayo sa ating pagninilay ng mga salita ng Diyos. So, ating makikita sa ating pagbasa na ito ay tungkol sa mga taong mapapalad, no? Itong parting ito ay pagtuturo ng Panginoon doon sa bundok, no? Itong tinatawag na Sermon on the Mount. Mahaba yan. Ang chapter 5, no? Ang chapter 5 ang laman dyan ay ang pangangaral ng ating Panginoon sa bundok, no? Kaya ang tawag dyan Sermon on the Mount. At itong parting ito ay itong ang sermon ng ating Panginoon, tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad o sa iyang mga tinunan ay tungkol sa kung sino ang mga taong mapapalad o bulahan, no? Sa ating sariling wika. So pag sinabing this person nga ay isang mapalad o bulahan na tao, pero ang atong pinakatin ngayon ang mga taong mapapalad o blessed person. So, sino ba itong mapapalad na itong tinutukoy ng Panginoon? So, ito ngayon ang ating pag-aaralan, pagninilayan tungkol sa mga taong mapapalad na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. So, titingnan natin kung kasama ba tayo sa mapapalad. Kasama ba tayo sa mapapalad na tinatawag o sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad. At ito po ay turo din sa atin, no? Kung ano mang tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tayo ngayon, bilang tayo ang may mga alagad ng Panginoon, bilang tayo ay mga alagad o tinunan, ay mausad niya atong angay nga buhaan o kunsaman, karunungan, mga o kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen? So ang una dito, sino ang taong mapalad? Kinsa kini mga tawhana nga bulahan. Ang una ay ang mga taong aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos. Amen? Ito yung mga tao na aba, tinatawag na people who are in spirit, spiritually poor, no? Ibig sabihin, pobre, sabi niya pa, pobre ang kinabuhi sa bahin sa espirituhanong kinabuhi. So ang taong aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos, ang tinutukoy ng Panginoon kung saan ito ay sinasabi niyang mapalad, bulahan. So, bakit nga ba mapalad ito, mga kapatid ko sa Panginoon? Dahil ang taong poor o pobre, nagsusumikap yan. No? Nagsusumikap na magkamit pa ng lalong pag-unlad kung ating dalhin sa ating buhay. Pag pobre ka, pag mahirap kang tao, pagsisikapan mo, magsisikap ang isang taong mahirap na umunlad ang buhay, umunlad, magkaroon ng kayamanan o ibig ko sabihin, ang isang taong mahirap ay nagsusumikap na maging mayaman. Diba? Ngayon, sa ating buhay ngayon, sa spiritually na aspect, no? Sa aspetong spiritual, no? Kapag tayo ay puro sinasabi nga mapalad, bakit? Dahil ang mga bago pa lang sa pagkakilala sa Diyos, ang mga bago pa lang, ay nagsusumikap yan. Diyan mo makikita ang init ng isang tao, ang init ng kanyang puso, ng kanyang damdamin, na makadalo sa mga gawain ng Panginoon, na hindi mo makikita basta-basta na umaabsent yan. Nagsusumikap yan na magkaroon magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, na umunlad ang kanyang pananampalataya. Amen po ba? Noong mga bago pa tayo, grabe, ang ating alab, ang ating init sa ating paglilingkod. Kayo, alam niyo yan. Dahil matagal na kayo sa gawain, pero ngayon na matagal na tayo, para bang nawawala na, nanlalamig na tayo. Amin po. Nanlalamig ka na. Wala ka ng gana. Kaya sabi ng aking topic nakaraan doon sa ating opisina Pawis, winter time. No? Kahit anong sasabihin mo man na matagal ka na sa gawain, no? Gaano man kalakas
katibay ang iyong pananalig sa Diyos, dumarating talaga sa tao ang panlalangin. Amen? At hindi naman yan ating pag-usapan, kundi tungkol nga ito sa ating paksa na spiritually poor. Ibig sabihin, yung espirituhanong kinabuhi ay wala pa ganong kaalaman. No? So, ang taong mahirap, sinasabi ko na kanina, ay nagsusumikap na yumaman, ganun din tayo. Dahil ako noong araw na bago pa ako mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng mga anibersaryo doon sa Manila, sa aming lugar, sa aming PFCC o di man kasi PFCC, JM Greater Manila, no? Kalmana, lahat ng mga anibersaryo, punta doon, lahat. Ang init, ang alat ng ating puso na maglilingkod sa Panginoon, at aalab ang ating puso na makilala natin siya, hindi tayo dumaranas ng panlalangin. So, sabi nga ng Panginoon, mapapalad ang tao ba na saan kundi ang Diyos, no? Sabihin, umaasa kasi tayo sa Diyos kapag wala tayo. Amen? Inaasahan natin ang Diyos sa ating buhay kung wala pa tayo. Amen po ba? So nagsusumikap ang mga tao ito na madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Siya yung taong umaasa, nagsusumikap na makilala niya ang Diyos sa kabila na nandiyan ang sitwasyon ng buhay, yung wala mang pamasahe, nagbaktas lang, baklay, naglalakad, tinatagalog ko. No? So, nagsusumikap. So, nandyan pa rin naman ngayon yan. No? Hanggang ngayon, nasasabi natin, poor pa ang ating pananalig, pa natin nasasabi na rich na ang pananalig natin. No? Baka sa nagsusumikap pa tayo na madagdagan at madagdagan ang ating kalaman at ano natin ang ating laging ginagawa, umaasa tayo sa Diyos. Kasi ang mga taong wala, umaasa sa Diyos yan. Amin po ba? So ito yun, ang isa sa una na puntos natin ngayon, mapalad ang mga taong aba sa kanilang pananalig pananampalataya ay dahil kinalulugdan sila ng Diyos, dahil sila ay patuloy na umaasa sa Diyos. Amin po? Amen. So, mapalad ang taong ito, nagsusumikap na makilala ang Diyos. Bakit? Sapagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Dahil doon sa Matthew 25:34, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kaya't manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. So, pinakita dito mga kapatid ko sa Panginoon na simula pa pala ay nakahanda na ang kaharian para sa atin, sa mga taong mapalad. Amen. Kaya nga kung tayo ay ganon, isa tayo sa mga sabi natin mapalad na spiritually po nga tayo, pero nagsusumikap tayo na madagdagan, nagsusumikap tayo na magkaroon ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at laging umaasa sa Diyos. Amen. Pero kung tayo, kahit sabihin naman po pa tayo, tapos po tayo sa ating spirituhanong kinabuhi, kunya, isa, na tayo pagsalig sa Diyos, di tayo sa Diyos, di tayo mapalad, di tayo kabilang sa mga tinatawag na mapalad kung tayo ay, yung sarili pa rin natin ng ating, yung sabihin, yun ang yung isaligan ba, no? Tinanghawakan mo pa rin yun kung ano yung nasa iyo, yung kaalaman mo, kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, ang taong mapalad ay yung umaasa sa Diyos at nagsusumikap na yumaman o umasiso o madagdagan ang kanyang pananalig sa Diyos. Kaya nga, mapalad. Amin po. Ang ikaduha, mga igsoon ko sa Panginoon Kristo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang isa sa taong mapalad ay ang mga taong dumaranas ng hapis, no? Sapagkat aaliwin sila ng Diyos. No? People who are in sorrow, mga taong dumaranas ng hapis. Sino ba ang mga taong ito? Mga taong dumaranas ng kapigatian sa kanilang buhay. No? Mga taong dumanas ng kahirapan, dumanas ng mga iba't iba mga pagsubok, subalit, patuloy, na hindi nawawala ng pananalig sa Diyos. Amen. Sa kabila na
naghihikahos na, patuloy pa rin umaasat na nanalig sa Diyos. Amen? Ito yung mga taong dumaranas na, tinatawag natin happy. Mga taong dumaranas ng kapigatian dahil sa mga nagawang kasalanan. Amen? Ang happiness na ito, hindi lang sa kahirapan ng mga pangyayari sa buhay natin, yung mga kawalan, kundi yung happiness na ikaw ay nagdalamhati ka dahil ikaw ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalooban sa Diyos. Mga bagay na tayo nagkakasala. Amen? So ngayon, bakit mapalad? So mapalad dahil nagsisisi tayo sa ating mga pagkakasala. Yung dinadagukan mo ba ang iyong sarili? Dinadagukan natin ang ating sarili, ang ating dibdib, dahil sa nagawa nating pagkakasala. Katulad na lang ni Haring David. No? Bagamat si Haring David, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang taong ang puso ay katulad ng Panginoong Hesus. No? Mayroon siyang puso katulad ng Panginoong Hesus. Subalit, ano ang nangyayari? Ano nangyayari kay Haring David? Natukso siya. Nadala siya sa tukso ng mundo ito. Nakita niya kasi ang maputing kita ng babaeng naliligo doon sa swimming pool. No? Naka-swimsuit. So nakita niya kung gaano kaganda ang likha ng Diyos. Nakita niya. Natukso siya ngayon bagamat ang taong ito, ang babaeng ito, ay asawa ng kanyang pinagkakatiwalaang sundalo. Amen? So ano nangyari kay David? Dumanas na siyang kapighatian ng kanyang sarili, ang kanyang kalooban. No? Dumanas siya ng ibuking siya ng kanyang kasama yung kaibigan niyang si Neta na binuking siya sa ginagawa niyang kalukuhan. No? Yung sikreto niyang ginawa. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, mapalad ang mga taong marunong magsisi sa kanilang mga pagkakasala. So hindi lang yung nahapis ka sa sitwasyon ng buhay na ibig sabihin kahit na nalulungkot ka, dahil dumanas ka ng kahirapan, wala kang makain, wala kang pera, wala pa mang bagay sa mundong ito, no? Subalit hindi ka nawawalan ng pananalig sa Diyos. Kumakapit ka pa rin sa Diyos. Amen. Kaya mapalad ang mga nahapis. At ang pangalawa na mapalad na nahapis siya sa kanyang ginawang mga pagkakasala. Amen po ba? Mapalad ang mga taong dumanas ng kapigatan sapagkat aalilin sila ng Diyos. Amen? No? Kapag dumanas pala tayo ng kahirapan na gano'n, ang aaliw sa atin ay ang Diyos. Bibigyan tayo ng kagalakan. At sabi niya sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen ba? Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Ipinakita ng Panginoon sa ating talatang binasa sa John 16:33 na napagtagumpayan na niya ang sanlibutan at gusto niya mangyari sa ating buhay na may katulad tayo sa ating Panginoon. Na dapat tayo din ay magtagumpay sa mundong ito. Magtagumpay tayo sa mga iba't ibang sitwasyon ng buhay na kung saan minsan ito ang nagdadala sa atin upang ilugmok tayo sa ating pananalig pananampalataya. Ulitin ko, ang isa sa dahilan na tayo lumaranas ng hapis dahil sa ating mga kawalan sa buhay, dahil sa mga pagsubok na dumating, at ang isa dyan, yung tayo nakagawa ng pagkakasala. Amen po ba? So, aalilin tayo ng Diyos, at hindi lang dito ang pag-aliw sa atin ng Diyos, maging sa kabilang buhay, aalilin tayo. Sa panahon na tayo ay lumisan na sa daigdig na ito, pagdating natin sa langit, kung sa langit niya tayo mapupunta, so, hanggang doon, aalilin tayo ng Diyos. Dahil ang sabi doon sa Pahayag 21:4, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan,
dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen? So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, pangalawa, ulitin ko lang, ang pangalawa ay mapalad ang mga taong nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. No? Sino itong bulahan o mapalad? Mga taong dumaranas ng kapighatian. Amen. So pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral nito, sino po yung mapalad? Yung taong may kababaan ng loob. People who are humble. No? Humble. Mapagpakumbaba. May kababaan ng loob. Mapaubsanong mapaubsanong tao, no? Mapaubsanon ang kanyang pagkatao, hindi mapagmataas. So mapalad ang may kababaan ng loob dahil sa kanila ipaalam at ipaunawa ang mga salita ng Diyos. Amen? Sa mga taong mapaubsanon, doon ipapaunawa ang mga salita ng Diyos. Tayo mga mapagpakumbaba, sa atin ito unawa. So kita ang makasabot kung unsa ang ulong sa Diyos. Kaya ang mga tao gud nga mapagmataas, hindi marunong tumanggap ng mga salita ng Diyos. Di kayang sundin kung ano ang mga inuutos ng Panginoon. Amen? So yun, ang ibig ko sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, mapalad ang may kababaan ng loob dahil ay sa kanila ipinaalam at ipinaunawa ang tungkol sa mga salita ng Diyos. Mapalad tayo dahil nakaunawa tayo. Kasi ang iba, hindi nila maunawaan yung mga taong may mga natatapos na mga taong mapagyabang dahil sa kanilang mga pinanghawakang kurso na natapos. No? Hindi lahat ng mga taong may kayamanan, mga adunahan, mayaman, o taong nakatapos katulad ng doktor, abogado, nurse, at iba pa teacher, ay mapagmataas. Kasi may mga tao, kahit ano ang nakamit na sa mundong ito, mapaubsan ng pagyapon. Amen? Kahit na wala pang, kahit na nasa kanya na ang lahat, ay mapagpakumbaba pa rin. Amen po ba? Na hindi nagbabago ang kanyang pag-uugali. Kaya nga, tingnan niyo po ang ating pambansang kamao, na mayaman, isa na sa pinakamayaman sa buong mundo, na tao. At dito sa Pilipinas, siguro nasa top 10 yan. Hindi man siya number 1. Pero sa man natin nakikita, ano ating nakikita sa tao ito, ay isang mapagpakumbaba. Bakit ayaw niyo po ng ventilador? Ha? Ako gani, gabi ang pawis ko, basang-basa na ang likod ko. At ayaw mo, sister? Di balik kong ginaginaw ka. Arik-aring layo. Sorry kasi ako talagang ang sarili ko yata yung sistema ng aking katawan ay pang ibang bansa, yung pang snow. Winter. O, pang winter. Kasi grabe ang pawis ko. Basa na nga itong likod ko, yung pulo ko, basa na. Kaya pasensya na po, no? Okay. So, patuloy po tayo, no? Ang taong isa sa mapalad na sinasabi ng Panginoon ay yung mga taong mapagpakumbaba. Amen? Bakit? Sa kanila ipinaunawa. Katulad natin, na kapag tayo mapagpakumbaba, naunawaan natin kung ano ang mensahe ng Diyos. Amen? Kasi kapag mapagmataas ka, hindi mo maunawaan bakit hindi mo tinatanggap sa puso mo. Halimbawa, sinasabi na magpatawad ka, isang halimbawa lang yan, ay hindi mo matatanggap yan sa mga taong hindi marunong magpatawad. Hindi niya maunawaan yun kung bakit magpatawad. Diba? Bakit sinabi man ng Panginoon na magpatawad ka? Hindi mo maintindihan bakit umiiral yung sarili. Bakit ako magpatawad? Malaki ang ginawang kasalanan sa akin ng tao yan. Diba? So, ang ating sarili, ang ating iniisip. Naging makasarili tayo at ang ating iniisip ay
para lang sa atin. Kaya di natin maintindihan kung bakit sinasabi ng Panginoon magpatawad. Pero kung marunong o kung nagpapakumbaba tayo, maintindihan natin na sinasabi ng Panginoon, magpatawad kayo dahil upang kayo ay patawarin. Diba? Kasi kapag hindi tayo marunong magpatawad din, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Dahil sinabi naman yan sa ating banal na aklat. Amen po? So, yung mga matataas ang kalooban ay hindi pinapaunawa sa kanila ang mensahe ng Diyos. Kaya, mahirap ang mapagmataas tayo kasi sabi nga, ang mapagmataas ay ibabagsak. So, kung ano ka dati, grabe ka magsalita sa kapwa mo, ibabagsak ka ng Diyos. May mga tao ngayon sa ating kapanahonan, mga kapatiran natin na dati grabe ang kanilang mapagmataas, grabe sila manghusga ng tao. No? Pero ano nangyari ngayon? Binagsak sila, dumanas sila ngayon ng mga pagsulay sa buhay. Bakit? Ito po yung kabayaran ng ating mga pagmamataas. Kasi ang ating mga nagawang mga pagkakasala ay kabayaran. Amen? So lahat na ating nagawang mga pagkakasala ay may kabayaran. Pinapatawad tayo ng Diyos. Subalit mararanasan natin ang kabayaran ng ating mga nagawang pagkakasala. Kaya kung tayo dumaranas ng bakit dumaranas ng baka isipin mo baka mamaya ay may nagawa kang pagkakasala noon. No? Naalala mo kung nakasala na tayo pagkatapos ngayon, maalala mo ulit. So dapat hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang pagkakasala. Amen? Kasi nga, ulitin ko, hindi tayo patatawarin ng Diyos kapag hindi tayo magpapatawad. So isa sa dapat natin maunawaan bilang mayroon tayong kababaan ng loob. Bakit? Kapag ganun tayo dadakilain tayo ng Diyos. Di mo? Ang dadakila sa atin ay ang Diyos. Saan ba natin matatagpuan? Unang Pedro 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen? 1 Peter 5:6. No, kapag pasakop, ibig sabihin, kapag ang tao may kababaan ng loob, marunong magpasakop, marunong sumunod. Amen? Ang tao may kataasan ng loob, marunong magpasakop. Amen po? O yun ang pangatlo, mapalad. Sino itong mapapalad na ito? Na tao ay ang mga taong may kababaan ng loob. Ang pang-apat na tinutukoy dito, people who have great desire to do of what God requires. No? Sa sariling wika, ito po ang mga taong nagninithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Amen? Ito po sinasabi na mapalad sa talata 6 na ating tinunghayang Ebanghelyo. Sa verse 6 po, mga kapatid ko sa Panginoon, no? Mga taong nagninithing makatupad sa kalooban ng Diyos. So mapalad ang mga taong nagninithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ipagkaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Amen? Kapag tayo nagninithing pala na makasunod sa kalooban ng Diyos, ipagkaloob sa atin na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Yung anumang minimithi mo, ibibigay siya ng Panginoon. Katulad ko mga kapatid ko sa Panginoon, ibahagi ko lang ng kaunti. No? Kasi, ang inyong kapatid nga, alipin sa iba't ibang bisyo. Talamak sa sugal, talamak sa pagiging lasinggiro. No? Talamak sa mga nightlife. So, ang una, nung nasa gawain ako ng Panginoon, nung bago pa lang, nung marinig ko ang mga salita ng Panginoon, na hindi pala mabuti ang mga bagay na ito, tinanggap ko ito sa aking buhay. No? Tinanggap ko ang mga salita ng Diyos, ang pangaral ng iba't ibang mga preachers noon, kasama ang ating punong leader, Brother Mike, si Pilarde. So, tinanggap ko ito, at ang minimitik ko ngayon na magkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Sabi ko, Lord, tulungan mo kasi napakahirap magbago. Mahirap iwanan ang pagiging lasinggiro. Mahirap iwanan ang pagiging sugarol.
Mahirap iwanan ang mga nightlife ng ating buhay na nakasanay ko mula pa lang ng 14 anyos ako hanggang 43 anyos. Mukhang tagal, no? Alipin ako sa mga vices na ito. So, napakahirap na magbago ka. Kaya hiningi ko ang tulong ng Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi pag nakakita ako na nagiinuman natin mga kapitbahay at mga barkada, nanunuyo ang lalamunan ko. Tulungan mo ako na mabago ang buhay ko, maiwanan ko ang pagsusugal, dahil kapag nakakita ako na nagsusugal ng baraha, kumakati ang palad ko. Tulungan mo ako na maiwanan ko mga vices nito na katulad ng nasa pagdamagan ka na sa labas, nakipag-inuman, nakipaglaro ng bowling, mga sports, o kung saan-saan pa man. So ito, sa loob ng 1 taon, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. No? Ano yun? Naiwanan kong lubusan ang paglalasing, naiwanan kong lubusan ang pagsusugal. At ang mga vices na yan, panonood ng sine, panonood kung ano-ano pa man, wala na akong gana. Maging ngayon, libre, senior na ako, libre na sa sinihan. Pero kahit libre yan, wala na akong interest manood sa sine. Nasabi nga sa akin, manood tayo ng sine ngayon dahil libre na tayo. At saan tayo pumunta? Kayo na lang. Bakit? Wala na akong gana. Wala na akong interest sa mga ganung bagay. Ang pag-inom ngayon, nakabalik lang dahil sa may mga okasyon kasi din. Pero yung paglalasing, wala na. Kumbaga sa bumalik man yung pagtikim ko ng mga alak, halimbawa red wine o white wine, okasyon. O kahit na mga hard drinks na yan, na mga imported na alak, tumitikim na ako na hindi na, ibig sabihin lalagpas pa na, di ka na makakawin, di ka na makakalakad, no? So tayo ay kontrolado na natin ang ating sarili nang dahil sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Amen? So yun po, no, mga kapatid ko sa Panginoon, mapalad ang nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ipagkaloob sa Kanya. So, kung gusto mong mabago talaga, mimitiin mo na, Lord, tulungan mo ako. Tayo ay tutulungan ng Diyos. Amen po ba? So yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang lima na tinutukoy na mapapalad ay yung mga taong mahabagin, no? People who are merciful to others. Mga taong mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Amen. Sabi kasi doon sa Luke 6:36, Lucas 6:36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So dapat maging mahabagin tayo dahil ito ang kalooban ng Panginoon, kalooban ng Diyos, at ito siya. Ito ang naturalisa ng ating Diyos, na siya ay mahabagin. Amen. So ang taong mahabagin ay mapagbigay. Amen po. Mapagbigay sa ano? Mapagbigay sa mga taong nangangailangan. Sa totoo lang, tayo ay nangangailangan. Wala namang taong hindi nangangailangan. Pero may higit na tao mas nangangailangan kaysa iyo. So, ibig ko sabihin, doon sa mga taong higit na mahirap sa atin, higit na nangangailangan, doon ang dapat na magkaroon tayo ng pagkahabag. Ibig sabihin, kapag namahabagin tayo sa ating kapwa, maging matulungin tayo sa mga taong ito. Amen. Sa kabila na wala ka na, pero magawa mo pa rin tumulong. No? Na, kumbaga sa pagkain mo na lang, para na lang sa iyo yan, kaya mo pa rin ibigay sa iba. Amen. Bakit mo nagawa yon? Dahil sa pagiging mahabagin mo na katulad ng Diyos. Dahil, naging katulad na tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen. So, magbigay tayo. Bakit? Kasi yung pagbibigay natin, kung ano ibinibigay natin, ay ganon din ang ibibigay sa atin ng Diyos.
o higit pa. Dahil sabi yan sa Luke 6:38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos gustong takal siksik-liglig. At umaapaw pa ang bibigay sa iyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa day siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen? So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, ang panglima na uri ng tao kung bakit siya ay mahabagin, ang sabi ng Panginoon ay yung mga taong mahabagin sa kanyang kapwa. Amen? Bakit? Kahahabagan sila ng Diyos. Amen? At ang taong mga mahabagin ay marunong o mapagbigay sa pangailangan ng kapwa. Tumatagaktak ng pawis. Sir, kapatid ko sa pang-anim na taong tinutukoy ng Panginoon na mapalad o bulahan ay people who have a pure heart. Mga taong may malinis na puso. Amen? Bakit mapalad ang mga taong ito? Sabi sa ating pagbasa, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Ang taong malinis pala ang puso ay maging mapalad. Bakit? Dahil makikita nila ang Diyos. Kung tayo pala ay marumi ang ating puso, di natin makikita ang Diyos. No? Kung ang ating puso ay punong-puno ng basura, punong-puno ng mga ginagawa nating pagkakasala, hindi malinis, wala tayo. Hindi tayo makakita kung sino ang Diyos. Hindi natin makikita ng mukhaan. Amen? So yun, kawawa tayo. Bakit? Iba ang ating makikita. Saan ba tayo pupunta kapag hindi malinis ang ating puso? Doon tayo babagsak sa kumukulong asupre. Walang iba ang impyerno. Amen po ba? So malinaw yan eh. Ang sinasabi, mapalad ang may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi tayo malinis, ulitin ko, hindi malinis ang ating puso, hindi natin makikita ang Diyos. Sabi sa Mateo 5:28, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae sa isip niya, nakikiapid na siya sa babae niyon. So, ibig sabihin nito pala, ganito, kahigpit, no? Ang ating puso dapat pala nating ingatan. Kasi sa paningin pa lang, nagkakasala na tayo. Hindi tayo marunong mag-ingat. Amen po. So, ito ang dapat nating pagninilayan sa ating buhay. Kasi itong buhay naman natin, nasa proseso tayo ng pagpapakabanal. So, itong ating laging pagninilayan kung tayo nga ba'y kabilang sa mapapalad. Amen? Amen. Baka mamaya, hindi pala tayo kabilang sa mapapalad. Bakit? Kung hindi tayo katulad ng sinasabi dito ng Panginoon. Amen? So, yan po ang pang-anim, mapalad ang mga taong malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pang-pito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay mapalad ang mga taong gumagawa ng ipagkakasundo sapagkat ituturing sila mga anak ng Diyos. Sino ito mapapalad na tao? People who works for peace. No? Mga taong ang gumagawa ng pamamaraan upang magkasundo ang kanyang mga kapwa na nagkakagulo, nag-aaway. Kumbaga tayo ang peacemaker. Sabihin, namamagitan tayo sa kanilang dalawa. Hindi yung sul-sul ka sa isa, sul-sul ka sa isa din. Dahil pareho mong kaibigan, pag ang isang mong kaibigan ang kausap mo, ganyan talaga yung si sister. Ganyan talaga yung si sister. Ganyan talaga si brother eh. Pagkato namang isa, ang nakausap mo, ganun talaga yan eh. So pinag-aaway mo lalo yung dalawa. Diba? So, nagiging dagdag pa tayo sa galit ng bawat isa. So, ang dapat natin gawin ay magiging tagapamagitan tayo. Amen po ba? Peacemaker.
O, ibig sabihin, sa pamagitan ng sa bawat isa sa atin, ikaw ang nagiging dahilan upang nagkaroon ng pagkakasundo. Patulad na lang, pag sinabi sa'yo, kung nagkukwento, sama ng ganitong tao, masama talaga yan. Sister, alam mo, ganito yan. Imbis na susulan mo, dadagdagan mo ang galit, paliwanagan mo siya. Hindi dapat ganoon kasi alam mo, hindi kalooban sa Diyos nung magkaroon tayo ng sama ng loob sa ating kapwa. Patawarin mo na yan. Kasi kung magtatanim ka ng sama ng loob, hindi mo siya patatawarin sa ginawa niyang pagkakasala sa iyo, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. So, yung ipapaliwanag natin, tuturuan natin ng tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen po? No, hindi yung dito nga mayroong akong katsat na teenager, youth, no? Tatay, nagsusumbong sa akin. Susumbong kasi ganito, gidaog-daog ko na siya, inaaway siya, pero kamag-anak naman niya yon, no? Kamag-anak ng mga pinsan niya. Sabi ko sa kanya, patawarin mo na lang sila, nak. Patawarin mo na lang. Kung ano man ang ginawa sa iyo, kung sa may nang gibuhat kanimo, ay ang Diyos na bahalang gumanti. Hindi yung ikaw ang magtanim ng sama ng loob. Amen? So kapag ganun na tayo mga kapatid ko sa Panginoon, peacemaker ay anong sabi dito sa ating pagbasa? Ang pure heart, mayroong kabanalan natin mga puso ay makikita nila ang Diyos. Amen? At pangpito na pala tayo, no? Ng taong kumikilo sa kapayapaan, no? Namamagitan. So, ito po, tinatawag nating tawag nito ay soul winning, no? Soul winning, ibig sabihin, inaano natin yung kaluluwa nila na maging kaparte o makilala nila ang Diyos. Turuan natin sila ng tamang pakipagrelasyon sa kapwa. Amen po ba? Dalang sabi sa unang Korinto, Kabanata 9, talata 19 hanggang 20, malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami sa piling ng mga Hudyo. Ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, nakailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. So itong si Pablo, ng mga kapatid ko sa Panginoon, namamagitan siya, peacemaker, maturuan ng mga taong mga wala pa sa 1 Corinthians 9:19 to 20. Yan mga kapatid ko sa Panginoon, ang pampito, mapalad ang mga taong gumagawa ng pagkakasundo sa kanyang kapwa. Hindi lang ito pagkakasundo sa mga taong nagkakagalit, kundi pagkakasundo ng tao doon sa Diyos. Itong ginawa ni Pablo, yung pumunta siya sa lugar na kung saan talamak ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Kaya pumunta siya nga doon, sabi nga niya, nag-aasal Hudyo, no? Upang mahikayat, no? Mahikayat, o ano pa man, no? Kung Hudyo siya, kung hintil siya. Bakit? Namamagitan siya upang namamagitan siya upang maging maayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Amen. Dito sa lupa, sa atin, iba pa rin yung tungkol din sa mga taong nagkagagalit, kasama rin doon, na peacemaker tayo. Amen po. So, nagagawa natin ito. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kapag ang pag-ibig ng Diyos na nasa ating buhay na, ito'y magre-reflect ito sa araw-araw nating buhay. At ito nga po, nagagawa natin ang mga bagay na ito. Bakit pa natin nagagawa? Dahil umiibig tayo sa ating kapwa. Minamahal natin ang ating kapwa. Di tayo pumapayag
Dahil mahal natin sila, di tayo pumapayag na mapawalay sila sa Diyos. Amen? No? Kapag ang tao na nasa kahimta na dili maayo, siyempre, tutulungan mo. Amen? Yung mga kalagay ng tao na wala sa mabuti ay gagawin mo, ay tulungan mo sila upang mahango doon sa lugar na kung saan mapapahamak sila. Amen po? Ang panghuli, mga kapatid ko sa Panginoon, ay people who are persecuted because of Jesus. Ito po yung mga taong mapalad na sinasabi sa pangwalo nating puntos, no? Mga taong dumanas ng pag-uusig ng dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Na kapag ikaw, sumusunod ka na sa Panginoon, nangalagad ka o naglilingkod ka sa gawain ng Panginoon, naglilingkod ka sa ating inang simbahan, marami ang nagpipersecute sa atin. Ano ba ang ginagawa niyo dyan? Bakit ba nag-aksaya kayo ng panahon dyan? Wala naman kayong makukuha dyan sa El Shaddai. Para kayong mga sinto-sinto na pasayaw-sayaw, patawa-tawa, pagkatapos biglang iiyak kayo, palundag-lundag kayo, patakbo-takbo kayo. Ang mga taong di kasabot o hindi nauntindihan ng ating paglilingkod, ganyan, pinipersecute tayo minsan, ang ating mga anak, ang ating ina, ang magpipersecute sa atin. Sila ang mupugong kanimo para nga ikaw makaduol maayo sa Diyos. Sila ang pipigil para tayo mahinto sa paglapit natin o sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. Gagamitin ng kaaway yan eh. Gagamitin ng kaaway ni Satanas ang ating mga mahal sa buhay. Dahil kapag yan ang pumipigil na sa iyo, apektado ka eh. Pag sinabi ng asawa mo, huwag kang dumalo ngayon, anong gagawin mo? Pag sinabi ng anak mo, huwag kang dumalo ngayon, anong gagawin? Pag sinabi ng nanay mo, huwag kang dumalo ngayon sa gawain, siyempre mapipigilan ka. Huwag mong payagan na magkaroon ng gawain dito sa bahay, tulad ng sa amin. No? Sa amin, wala pa talaga sa Manila, no? Wala pa mga gawain, kakunti pa lang talaga ang gawain doon. So mag-anniversary kami. Hindi pumapayag ang pare na magkaroon ng anniversary sa simbahan. So ang sinasabi ko sa aking sister wife, ituloy ang anniversary. Saan gagawin? Sa bahay natin. Sabi ko. Kasi aming bahay, di naman malaki, pero kakasya, ang mga tao siguro, about kahit 20, magkakasya. Kahit na magbuot dito. So yan, sabi ko, dalhin natin o tanggapin natin ang gawain ng Diyos sa ating tahanan. Sabi ng aking asawa, ayaw ng mga anak mo, ayaw ng ako mo. Ganun ba? Noong una sabi ko, sige, maghanap na lang kayo ng ibang lugar. Pero naisip ko, bakit ba kayo o bakit ba ako magpapa-apekto? Bakit ba kami magpa-apekto sa mga sinasabi ng aming mga anak? Bakit ba kami magpa-apekto sa sinasabi ng aming apo? Sabi ko, tayo ang masunod. So tuloy ang gawain. Hayaan mo sila. No? Kasi natatakot sila kaya di sila pumapayag. Natatakot sila dahil marami nga ng tao, baka daw, yun nga, yung virus, sabi ko, kahit saan tayo, kapag niloob ng Diyos na magkaka-virus tayo, hindi talaga tayo makakaiwas. So, mas maganda na yung nasa piling tayo ng Diyos. Amen? Amen. Dahil proteksyon, kapag nasa piling ka ng Diyos, may proteksyon tayo. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalig lang tayo na anong mang sitwasyon na yun, hindi tayo pababayaan. Katulad ng sa inyo, anniversary. Talagang balak nyo nang huwag ituloy. Nagkagagulo ng aming mission order dahil doon sa, pero mo nilagay dito, jail bill ang mag-i-preach. Sabi na, ni Tatay Pilo, uy, ako ang pupunta dyan dahil anniversary ako. Nagkamali si siya ng lagay. Mababaligtad naman noon, ang manunugtong, si Tatay Pilo.
Di nagkagubot na patihas ng among tanan. Binago na naman ni Romel. Oh. Sus, mali pa. Dahil nga doon sa apektado, kapag binago yun, no? So nagkamali, so anong nangyari? Inayos. Nung maayos na, dumating si Sister Josephine. At balak pala, huwag ituloy ang anibersaryo. Sabi ni Mami, hindi pwede, hindi ituloy yan, nagkagubot na nga. Nagulo na nga ang isang order ng mga preacher. Sabi, kahit na walang pera yan, huwag kayong matakot, manalig kayo sa Diyos. Amen? At tumating, tingnan nyo naman. Ha? Tingnan nyo naman. No? Kahit na paano nandiyan dyan, ang biyaya ng Diyos. O ilan kayo dumating dito. Ako na wala akong balak dumating, napadating ako, napadaan ako. Nakatikim tuloy ako sa inyong handa na napakasarap. Bagamat di naman masasabi natin bongga, pero nandiyan ang provision ng Diyos. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot na huwag ituloy ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi yung paglilingkod natin sa Diyos na gusto natin ipuspon. No? Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kaya nga ang sabi, mapapalad. Mapapalad ang mga taong na pinipersecute. No? Tinitira tayo, pinipersecute tayo dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Mapalad, bakit? Dahil tayo ay bakit mapalad ang sabi dito mga kapatid mo sa Panginoon? Gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang gagantimpala sa amin. Amen po ba? Unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Amen po ba? So yun mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksang pinag-usapan ngayon, ang ano yun? Tungkol sa mga taong mapapalad. Amen? So, sino itong mga taong mapalad na ito? Nainomdo mo. Naintindihan nyo ang ating paksang pinag-usapan. So, ang mga taong mapapalad ay ang mga taong una ay spiritually poor. No? Yung spiritually poor na pero nagsusumikap na madagdagan ang kanyang pananalig o pananampalataya o pagkakilala niya tungkol sa Diyos. Amen? Na hindi ka humihinto sa pagdadalos sa gawain ng Diyos. At ang pangalawa ay people who are in sorrow o dumaranas na hapis o kapighatian. Bakit? Aalingin sila ng Diyos. Amen? Ang pangatlo ay people who are humble. Mga taong mapagpakumbaba. Bakit papalat? Dahil sa kanila ipagkaloob o ipaunawa ang mga salita ng Diyos. Amen. Napakapala dahil ikaw makakaunawa, naintindihan mo. Naintindihan natin ang mga mensahe ng Diyos. Naintindihan, naunawaan natin. Ang mga taong hindi mapapalad na kapag nakarinig ng salita ng Diyos, maguguluhan ang isip, ano ba yun? Gumugulo, imbes na magkaroon ka ng kalinaw, kahasol, kagubot sa imong utok ang muabot kanino, kanauban na wala sa lugar, mao na nga nangabuang. Nangabuang mo na. Dato rin, nangabuang. Nasubrag basa sa Biblia. Nasubrag. Bakit nga ba? Kasi yung mga taong ito, hinihingi ang gabay ng Diyos. Basta na lang aral ng aral, basa ng basa, sa sarili nilang karunungan. Nag-interpret sa sariling karunungan. Kaya, nabuang. So, ganyan ang tao kapag nananangan ka sa sarili mong karunungan. Amen po ba? Mapaparad ang may kababaan ng loob dahil, ipaunawa sa kanila ang mga salita ng Diyos at itataas sila
ng Diyos. Amen. At ang pang-apat, people who have great desire to do of what God requires. No? Mga taong nagulithing makatupad sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang pang-lima, people who are merciful to others. No? Mga taong mahabagin at mapagpatawad sa kapwa. Amen? Mapalad sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Amen? At pang-anim, people who have pure heart. No? Yung may malinis na puso. Yung taong gustong magiging banal, nagpapakabanal. Ibig sabihin, nagsusumikap na iwanan ang mga bagay na nakagawa ng pagkakasala. Amen? Bakit? Mapalad sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? At pang-pito, mga kapatid ko sa Panginoon, the people who works for peace, no? People who works for peace. O mga taong kumikilos o gumagawa ng pagkakasundo. Pagkakasundo sa kanyang kapwa na nag-aaway at pagkakasundo sa mga taong wala pang relasyon sa Diyos. No? Tayo na mamagitan, na tayo kumikilos sa buhay ng mga tao ito upang magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Soul winning, ika nga. At ang pangwalo ay people who are persecuted because of following Jesus. Amen? Na taong lumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So yan lang mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksang pinag-usapan ngayon, mga puntos na aking ibang binahagi, no? Pero mahaba man ito, dapat nating pagninilayan sa ating mga sarili, no? Kung kabilang na ba tayo sa pagiging mapalad. Amen po ba? So, ang sermon sa bundok na ito ay sermon na kung saan ito'y tungkol sa tinatawag natin Beatitudes. No? Mensahe sa ating lahat na kung saan, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, daan ito upang matanggap natin ang gantimpala na mula sa Diyos. Anong gantimpalang ito? Ang buhay na walang hanggan. Amen? So mapalad ka kung namumuhay ka na naayon sa mga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit mapalad? Mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, tumayo na tayo sa oras na ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo'y itaas ang ating mga kamay. Kausapin niyo ang Diyos sa oras na ito. Manalig tayo, mananampalataya tayo na kasama natin ang ating Diyos, ang banal na Espiritu na kanyang iniwan bago siya umakyat sa langit, bago umakyat ang Panginoon Kristo, ay ibinigay niya, iniwan niya sa atin ang Espiritu, ang banal na Espiritu, upang ito'y maging gabay sa araw-araw nating buhay. O dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa hapon ito. Maraming salamat sa mensahe po sa bawat isa sa amin. Tungkol ito sa mga taong mapapalad. Panginoon, lubin mo, O Diyos, na kami ay kabilang sa mga taong mapapalad na ito. Lubin mo, O Diyos, na ang mga salita mo ay aming maisabuhay. Makita ito sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat na narito ngayon, na manatili sa aming puso ang iyong mga salita. At Lord, pagpalain mo rin ang anumang pangailangan ng bawat isa. Unang-una, O Diyos, ang aming mga pisikal na katawan. Lubin mo, Panginoon, na kaming narito ngayon at mga mahal namin sa buhay at mga kasama namin mga manggagawa dito sa Lila, O Diyos, na kahit wala sila dito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain at ipagkaloob ang magandang kalusugan, kalakasang pisikal ay patuloy na mararanasan ng bawat isa kasama ang mga mahal sa buhay.
maging nandoon man sa malayong lugar o sa ibang bansa. Lobin mo, O Diyos, na abutin ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, at patuloy na pagpalain, ingatan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pagpalain mo, O Diyos, si Sister Vivian, si Sister Josephine, at lahat na rito, na hindi ko man mabanggit ang kanilang pangalan. Ikaw po ang magpala sa aming mga buhay, sa mga negosyo, sa anumang trabaho. Pagpala mo, O Diyos, ang mga alaga na hayop, ikaw po magpala, mga pananim, ikaw po magpala, O Diyos, ilayo mo sa anumang mga kalamidad ang mga pananim, O Diyos. At Lord, inaangkin namin ngayon ang hapong ito, hapon ng katagumpayan ng buhay. Amen. Dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy namin pinanaligan. Lord, maraming salamat at inaangkin na namin sa oras na ito na anuman ang panalangin ng bawat isa, anuman ang kahilingan ng bawat isa, ay tinugon mo na at answered prayer na po kami. At Lord, anuman ang kanang ibibigay para sa iyo, Panginoon, sa gawain mo pong ito, ibalik mo po sa kanila higit pa sa kanilang pangailangan, siksik biglig at umaapaw sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon at magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay.